walk in obedience, not just ambition. So, kailangan natin na lumakad tayo sa pagkamasunurin, hindi lamang sa ambisyon. So, kailangan maging masunurin tayo sa Diyos. Dahil ang ambisyon ay ginagawa mo ang lahat para sa iyong sarili, wala kang pagsunod sa Diyos. So, kaya nga dito sinasabi, ang ambisyon ay maaaring maging isang makapangyarihan na motivation, ngunit walang pagsunod. Walang pagsunod sa salita ng Diyos. So, ang ambisyon ay nagsusumikap ka sa iyong sarili na hindi mo sinusunod, na hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. So, ito ay nagiging mapanganib. Ang Diyos ay hindi humahanga sa kung ano or gaano kalaki ang iyong mga pangarap. Siya ay nalulugod kapag lumalakad tayo sa kanyang kalooban. Hindi mahalaga sa Panginoon ang mga pangarap natin. Ang mahalaga sa Kanya na sumusunod tayo. At kung ang pangarap natin ay sumusunod tayo sa Diyos, ipagkakaloob niya yun sa atin. Ang sinasabi niya na binibigyan dito na dapat tayo ay lumalakad sa pagsunod. Mahalaga din ang ambisyon. Pero ang pinapriority ng Panginoon, kapag may ambisyon tayo, kailangan natin lumakad sa pagsunod. So dahil ito'y lumalakad ay sa kanyang kalooban, ang pagsunod ay nagpaparangal sa Diyos ng higit pa sa panlabas sa tagumpay. So kaya nga sinasabi niya sa Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation of the earth, on earth. So, ibig sabihin, kapag tayo sumusunod sa batas ng Diyos, ito yung pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. So, nangako siya, kapag susundin natin ang mga utos niya, hindi tayo magiging buntot, hindi tayo magiging kawawa. Gusto niya itaas tayo sa trabaho, posisyon, pabor, impluwensya. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Dahil sa mga ganap na pagsunod sa Kanya at maingat na sumusunod sa Kanya mga utos. So kaya nga, ang pangunahing salita dito ay ganap, ibig sabihin complete. Walang kulang. Iaangat ka. Tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay iaangat ng Diyos dahil ito'y tungkol sa pusong depusyon natin at sadyang sumusunod tayo. Yung pamumuhay natin ay sumusunod sa Kanyang salita. So kaya nga din sinasabi na banal na kasulatan, kapag inaayon natin ang ating buhay sa salita ng Diyos, inilalagay niya tayo para sa mga pagpapala. Hindi lamang para sa kapakanan, kundi upang tayo maging liwanag sa sanlibutan. So kaya nga, ang pagtaas ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa ating katayuan. Ito'y tungkol sa pagiging itinalaga niya tayo para sa Kanyang layunin. So, bawat tayo ay may layunin tayo sa Panginoon. So kaya nga, ito'y sinasabi pa sa verse 2. Sabi niya sa verse 2, Deuteronomy 28 verse 2, all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen. Praise the Lord. So lahat ng mga pagpapalay darating sa atin, mahuhulog na sa ating mga tahanan. Yan yung sinasabi, na ang pagpapalay darating sa atin, sasamahan niya tayo kung susundin natin ang Panginoon. Ibig sabihin, saan ka man pumuntang bansa, ang mga pagpapalay susunod sa atin. Amen? So lahat susunod, hindi tayo mahihirapan dahil sinusunod natin ang salita ng Diyos. Diba? Kapag nagnenegosyo ka, kapag priority natin ng Diyos, lahat ng mga customer, hindi ka mahihirapan, sila na ang lalapit sa atin. Amen? Sila na ang lalapit sa atin.
Kaya nga, yan ang pangako ng Panginoon kapag sinusunod natin ang kanyang salita. So ito ay nagbibigay diin na ang pagsunod ay umaakit ng mga pagpapala. So di ba tayo mga magulang? Di ba tayo mga magulang? Kapag ang anak natin ay medyo hindi sumusunod, natutuwa ba tayong pagbigyan siya? Diba? Parang nagdadalawang isip tayo. Pero, kapag sumusunod ang ating mga anak, kahit hindi pa yan, nagbubuka pa lang ang bibig, ibibigay na natin. Amen? So, ganun ang Panginoon mo. How much more ang Ama? Kahit na hindi natin hinihingi, alam na niya ang nasa isip natin. Kaya ang pagsunod ang mahalaga. Kaya nga sinasabi niya, hindi lamang sila darating sa iyo, ngunit sasamahan tayo at sinusundan tayo yung ating buhay, sinusundan ang mga pagpapala. Ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi basta-basta o hindi paminsan-minsan. Ito'y mananatili. Ito'y pare-parehong mananatili sa atin kapag masunurin tayo sa paglakad kasama ng kanyang salita. So kaya nga, di ba? Kapag nababalisa tayo, kapag sinusunod sila pala, pag nababalisa, di ba? Kapag halimbawa nakita natin na wala ng laman ng bigas, so hindi tayo nababalisa. Dahil alam natin na ang Diyos ang magpo-provide, hindi ka na mag-aalala. So kaya tayo ay mananatili, matagumpay, dahil hindi na tayo nag-iisip. So, nag-iisip na ano nang kakainin bukas. So, kaya ito nagpapaalala sa atin na kailangan humabol ang mga pagpapala sa atin. So, hahabol. Amen? Saan tayo magpunta? Kahit sa bundok pa ng tralala, tayo'y pagpapalain ng Panginoon dahil tayo sumusunod. Amen? Ang ating tahanan, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating relasyon ay magiging maayos. Amen? So yan magiging maayos dahil sa pangako ng Panginoon, dahil sa pagsunod natin sa kanyang salita. So kaya ito pa ang tinuturo sa atin. Tinuturo sa atin sa James chapter 1 verse 2. Sabi niya, huwag makinig lamang sa salita at gayon ay dayain ninyo ang iyong sarili. Gawin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. So dapat, kung ano ang sinasabi, gawin natin. So, di ba? Pag sinabi na magaling ka na, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kahit nakakaramdam pa, no, isang araw, yung aking paa, parang ibang pakiramdam, nangingimay. So, hindi ko pinapansin. Sabi ko, thank you Lord, wala na. Wala na. So, kaya nga, hindi ako ina-atake ng arthritis. So, pero wala na, dahil hindi nga tayo naniniwala sa salita ng nararamdaman. Kailangan natin na panghawakan natin ang salita ng Diyos na wala ng sakit. Na sinasabi sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng kanyang salita, pinagaling na tayo. So kapag nakakaranas tayo ng mga ganyan, ito yung ating laging sasabihin kay Satanas, oy Satan, salita ng Diyos, magaling na ako. Wala na akong sakit. Kaya kapag lagi mong hinahawakan ang salita ng Diyos at sinusunod mo, tayo ay magiging matagumpay. Ang pagsunod sa salita ay ang pundasyon ng isang buhay na ayon sa kanyang kalooban at nakalaan para sa tagumpay sa mata ng Diyos. Amen. So, hindi mabibigyan ng kapangyarihan ang salita ng Diyos kung hindi ka mag-aak, kung hindi ka kikilos. Kung hindi natin gawin ang salita ng Diyos, hindi yan magkakaroon ng buhay. So, kaya nga, ito yung sinasabi ko, magkagayo, ikay magiging maunlad at matagumpay. Ang pangakong kalakip na malalim at tunay na kasaganaan na tagumpay ay nagmumula lamang sa pamumuhay na nakasalig, nakasunod sa salita ng Diyos na hindi lamang ito tungkol sa material na kayamanan, ngunit tungkol ito sa pag-unlad sa bawat larangan ng ating buhay. Maging sa espiritual, maging sa relasyon, maging sa physical, financial, lahat ng aspeto ng ating buhay, tayo magiging maunlad at masagana dahil sa pagsunod natin ng salita ng Diyos. Kaya nga din sinasabi ang salita ng Diyos, pagmuni-munihan natin, ito ay sinasabi na nangangailangan ng malalim na pagmuni-muni
at panloob na pag-iisip tulad ni David. Kilala siya bilang taong ayon sa sariling puso ng Diyos, siya'y sumusunod. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, darating at mananatili ang mga pagpapala kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos. Hindi darating ang pagpapala kung hindi natin susundin ang salita ng Diyos. So, kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kailangan lumakad tayo sa daan ng Diyos araw-araw. Dahil God's favor ay kasunod ng tapat na pagsunod. So yung favor, provision ng Panginoon dahil sa pagsunod natin, hindi sa pagsusumikap ng tao. Dahil kapag nagsumikap ang tao na walang pagsunod, nakakatuyo, nakaka-stress, nakakapagod. So kaya nga dito sinasabi na ang ating kakayahan ay maaaring magbukas ng pinto, ngunit ang pagsunod ay nagpapanatili nitong bukas. So ibig sabihin, nakakapagbukas din ng pagpapala ang ating pagsisikap. Ngunit hindi siya tuloy-tuloy. Ngunit ang pagsunod natin sa Diyos, ito'y nananatiling bukas ang pinto para sa atin. Bukas ang pinto sa mga pagpapala, lahat ng mga pabor ng Diyos magbubukas dahil tayo nakaangkla sa salita ng Panginoon. So ano pa ang tinuturo sa atin? Tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Si Joseph, isang halimbawa, kahit na maling akusasyon at ikinulong siya, ang pabor ng Diyos dahil sumunod sa Kanya. Dahil sa pinarangalan niya ang Diyos sa bawat panahon. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga sitwasyon, ang pabor ng Diyos ay susunod sa atin kahit saan tayo. So, kaya nga dito sinasabi, kahit na inakusan siya, ikinulong siya, nanatili siyang tapat sa Diyos. So, kaya ito yung halimbawa ni Joseph na mababasa natin sa Genesis 39 verse 21. Ngunit ang Panginoon ay sumasa kay Joseph at nagpakita sa kanya ng awa at binigyan niya siya ng biyaya sa paningin ng bantay ng bilangguan. So, ibig sabihin, kapag sumasa atin ang Panginoon, yung pabor niya nasa atin lagi. Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon mo, tulad ni Joseph, siya ay nasa bilangguan, nasa kanya ang pabor ng Diyos, sumasa kanya ang pabor, awa ng Panginoon. Kaya nga ito sinasabi na makapangyariang halimbawa na hindi natitinag na pananampalataya ni Joseph sa gitna ng matinding kawalan ng katarungan. Bagamat paulit-ulit siyang pinagmalupitan, ipinagbili ng kanyang mga kapatid at maling inakusahan ang asawa ni Potiphar at nakalimutan sa bilangguan. Pinili niyang parangalan niya ang Diyos na nanatili siyang tapat. Nanatili siyang matapat kahit nasa mapait na sitwasyon. Dahil ang kanyang buhay ay nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa sa kanya. Gumagawa sa kanya sa lahat ng pagkakataon, kahit na sa lahat ng tila hindi patas na andyan ang Diyos sa kanya. So tulad natin, nasa atin ang Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang salita. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi limitado sa lokasyon. Ibig sabihin, kahit saan siya, kapag sumusunod, kahit saan tayo, kapag sumusunod tayo sa Diyos, kasama natin siya. Ibig sabihin, hindi mawawala ang banal na espiritu sa buhay natin kapag sinusunod natin. Ito yung pinakamataas na kapangyarihan. Tulad ni Joseph, ang pabor dahil sa pagsunod sa katapatan. Ibig sabihin, sinunod niya, nanatili siyang tapat sa Diyos at binuksan ng Diyos ang mga pinto kahit sa isang bilangguan. Kahit na siya nasa bilangguan, siya yung tagapamahala doon. So, ibig sabihin, kahit saan ka, bubuksan ng pintong mga pabor, mga pagpapala. So, dahil dito, kahit na
nakalimutan ka ng iba, naaalala ka ng Diyos at itataguyod tayo ng Diyos sa takdang panahon. Makalimutan ka naman ng iba, pero ang Diyos hindi makakalimot sa ating ginagawa. Amen. So kaya nga ito yung kapag kasama natin ang Diyos, walang kulungan, walang pagtanggi, o walang katarungan ang pagkakapigil sa kanyang layunin sa ating buhay. So ibig sabihin, walang hadlang para tayo pagpalain. Walang hadlang para maibigay sa atin ang lahat ng ating mga desire. Amen?